Pakinggan po ninyo mga kaibigan at tingnan po ninyo itong ginawang inspeksyon ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway dyan sa Davao at na-discover niya ang problema. Matapos po ang sunod-sunod na pagbaha. Ito yung malungkot dahil wala na yung pera, lumubog sa baha sila at na-discover ang problema. 7 taon yung Ayan. hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ayan o. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Talaga. Yeah. Kitang-kita mo mataas doon, dito mababa. Eh, ba't di pa pinantayan lahat? Anak. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na hindi yan, hindi magtatag ganito eh. Totoo yan. Kung di ninako yung pera, dapat walang ganito eh. Pero first things first, Joseph Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito. Ayan. Ayan po. So ayan, nakita nyo. Yan po yung personal na inspeksyon na ginawa ng Public Works Secretary. Actually, hindi lang ho sa Davao siya nakaka-discover. Di ba? Ikot ng ikot si Secretary. Dahil yan naman ang billing sa kanya ng Pangulo mula day 1 na siya imupo dyan. Ayusin, linisin, ayusin ang lahat ng mga project. Ikutin ang buong Pilipinas. Alamin ko anong nangyari. At ayan, dahil nga po sunod-sunod yung pagbaha sa Davao, ay nag-inspeksyon at nakita yung malaking problemang yan. 2019 daw po nagsimula yung project. Walang natapos hanggang ngayon. Kaya nga, di ba yung mama, gagalit, sabi niya, kung hindi daw ninakaw yung pera, hindi magkakaganyan. Sabi ni Secretary Dizon, totoo yun. Kung hindi talaga nanakaw yung pera, hindi nagkaganito. Yan ang problema. So, huwag kayong magagalit kasi yan ay lehitimong balita. Tayo naman ay nagbabalita lang. At yan naman ay trabaho ng gobyerno na alamin yung pinaglalagyan ng pera ng mamamayan. Pag nagagamit ang pera ng mamamayan, merong development, may pag-asa. Pero pag nawala sa kung ano-anong mga dahilan, iyan ang nangyayari. Kawawa ang taong bayan, lumulubog sa baha. Maraming lumutang dyan, nakita naman niyo yung lugar, di ba? Matindi. So, ayan po. At tingnan natin kung ano magagawa pa ng gobyerno sa kasalukuyan para maayos ito. 2019, nagsimula daw po yan. Dapat doon nagsimula yung project. Eh, alam mo yung project pinakamatagal na yan ng 2 taon Dapat nga ang project 6 months to 1 year, tapos na Dahil ang kalaban, kalamidad. Abay, nakaka-7 taon na. Walang nangyayari. Kasi nga nawala yung pera. Sa Davao po yung tinutukoy dyan. So, inuulit natin, lahat ho ng mga probinsya, hindi lang dito sa Metro Manila, na merong ganyang kalalaking pondo at pinagyan ng pondo at hindi ho nagawa, makikita at nadidiscover talaga yan. Dahil masipag ang pag-ikot ng Public Works and Highway Secretary para alamin kung ano nangyari. Hindi talaga magbabaha ng matindi kung yung project at pera ginamit ng tama. Pero kung walang ginamit na pera, naubos yung pera, wash out talaga sa tuwing pagbaha. Tuwing pag-ulan ay babaha. Ayun po yan. Kahit naman dito sa Luzon, may ganyan din problema. Kaya kayo bang mga kawatan, kayo bang mga nang-abuso at abusado sa kapangyarihan at salapi, kayo ay nakatira sa mga mansyon siguro, sarap ng mga lugar nyo, walang baha sa lugar nyo, masasarap ang pagkain nyo, magaganda ang mga sasakyan at kung ano-ano pang luho sa katawan nyo. Nakukonsensya pa ba kayo pag nakikita nyo lumulubog ang nakatira sa mga gilid ng daan ng tubig? Mga barong-barong, umalaking bahay din na naapektuhan. Ganyan pong kasama ang epekto ng nakawan sa flood control na talaga naman nadidiscover ngayon ng pamahalaan. Hindi ito pinansin ng mga nakaraang gobyerno. Pasalamat kayo at may Pangulong Marcos Jr. na hinaharap ito kahit na siya ay nilalait, kahit pinipersonal, kahit pinagbabantaan, hindi siya natatakot. Trabaho ng trabaho lang. Kaya sumusunod sa kanya ang mga cabinet secretary at isa si Dizon na nakaka-discover ng ganyan. Yan po yung aking observation at pananaw.
Okay? Kayong mga biktima ng baha, matuwa kayo kahit papaano dahil nadidiscover ng gobyerno, nalalaman nyo kung ano ang totoo. Di ba? Huwag niyong pagtatakpan ang posibleng gumawa ng kalokohan ito. Kasi pag pinagtakpan nyo, ipinagtanggol nyo ang posibleng meron na ang posibleng nasa likod ng korupsyon. Aba, anong klaseng kayong tao? Anong klaseng Pilipino kayo? Ninakawan na kayo, pinagtatanggol pa ninyo. Inabuso na kayo. Dinidepensa pa ninyo. Hindi pwedeng gano'n. Kaya dapat makasuhan ang lahat ng abusado sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Kahit sino, noon at ngayon, na administrasyon. Wala namang pinipili ang gobyernong ito. Pananagutin lahat dapat. At nagkaroon naman ho ng katarungan ang mga kawawang laging biktima. Maliliit na Pilipino, gamit na gamit ng kung sino-sinong politiko at mga tao. Tapos pagka ganyan, dumating ang kalamidad, ang mga Pilipinong mahihirap na ito ang kawawa. Hindi naman matulungan ng mga nanggamit sa kanila. Malamang ninakawan pa nga. Kasi kung hindi binulusa yung pera, dapat nagawa yung project. Napakalinaw ang sinasabi ni Secretary Dizon. Hindi yan fake news, hindi invento yan. Yan ay, kaya nga ocular inspection on the spot inspection. Kaya kung yung maridinig yung video na tumutunog-tunog, kasi nagmumura na siya dyan. Sa galit. Dahil dismayado. Nagmumura na ako siya dyan sa isip niya. Nakita niyo, di ba niyo, napansin ba niyo yung tumutunog-tunog na para lang ho hindi parinig yung pagmumura. Yun ho yung purpose nun. Kasi naman, paano ka naman matutuwa talaga? Ayan, pakinggan nyo. Ayan, may ganun. Kitang-kita mo mataas doon, dito mababa. Ba't di pa pinantayan lahat? Anak, Ayan. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dadugtong na hindi yan, hindi magtatag ganito eh. totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wag ang ganito eh. Pero first things first, Joseph Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Wala tayong magagawa. Gagawin natin. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wag ang ganito eh. Ayan. Si Secretary Dizon yun. Totoo yan kasi nagreklamo yung mama eh. Kung hindi daw ninakaw yung pera, dapat talaga, kaya daw sila nagkaganon. Kaya sabi ni Secretary, totoo yan. Kung hindi ninakaw ang pera, hindi magkakaganyan. Anong lupit? Ano nga? Di ba? Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wag ang ganito eh. Ayan o, nagreklamo. Dugtong na hindi yan, hindi Nagreklamo kasi yung magtatag civilian ganito eh. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wag ang ganito eh. Ayan o. Ano inyong masasabi kayo dyan? Please like and share, subscribe and follow.